Hello po mga ka-listener, ako po si Ate Luwan, ang iyong tagapaghatid ng mga magagandang kwento. Bago po natin simulan ang mga kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa mismong YouTube channel upang mas maabangan at masundan natin ang mga magagandang kwento. Madaling araw pa lamang bandang alas 4, gising na si Lita. Sa loob ng 20 taon na pagsasama, nakasanayan niyang maghanda ng almusal bago umalis si Romy, papunta sa bukid. Ngunit ngayong araw may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Habang nagkukusot ng bigas, narinig niya ang mahinang bulungan sa may bintana. Nakita niya si Romy na nakadikit ang telepono sa tenga. Malambing at masilang ang tono ng pananalita. Ibang-iba sa karaniwang pakikipag-usap nito sa kanya. Nang mapansin ni Romy ang kanyang presensya, mabilis niyang ibinaba ang tawag at itinago ang telepono. Ang aga pa ng usapan, kanino kakausap? Agad naman nagkunwari si Romy sa kanyang asawa. Kasama sa bukid lang, may usapan tungkol sa taniman. Bakit parang pabulong ka pa magsalita? At bakit may ibang amoy ang damit mo? Hindi yan ang sabon na ginagamit natin. Masyado kang mausisa, pagod ako, kailangan ko nang umalis. Umalis si Romy nang mabilis, hindi man lang huminto upang tikman ang kape na iwan si Lita na puno ng pagdududa at kaba. Habang naglilinis ng bahay, hindi maalis sa isipan ni Lita ang nangyari. Nang puutin niya ang mga damit na iniwan ni Romy, may nahulog na maliit na sulat. Nang buksan niya ito, puno ito ng mga salitang puno ng pagmamahal at pananabik na magkita. Doon lalong tumibay ang kanang hinala. Napansin din niya nitong mga nakaraang linggo. Laging abala si Romy sa telepono. Madalas umuwi ng huli. At mainitin ang ulo sa maliit na bagay. Umupo siya sa sulok at nagsimulang isipin ang lahat ng pagbabago sa sarili ni Lita. Hindi ko naiisip ng kung ano-ano lang. May tinatago talaga siya. Tanghali na nang bumalik si Romy, sa halip na pagod at marumi gaya ng dati. Maayos ng pananamit at tila may ngiti sa labi, ngunit hindi para sa kanyang pagpasok. Agad niyang hinanap ang telepono. At mabilis na nag-type ng mensahe. Hinarap siya ni Lita ng diretsyo. Nakita ko ang sulat na nahulog sa mga gamit mo. At narinig ko rin ang usapan mo kanina. Sino ang babaeng yan? Aminin mo na. Mas mabuti ka sa magsinungaling ka pa. Natigilan si Romy. Namutla ang mukha at hindi makatingin ng maayos. Naging mabigat ang katahimikan sa buong bahay. Sa halip na umamin, lalong nagalit si Romy. Tumayo siya ng biglaan na parang siya pa ang inaapi. Bakit ka ganyan? Wala ka namang ibang inaatupag kundi maghanap ng mali sa akin. Kung may tiwala ka sana, hindi tayo magkakaganyan. Nanginginig sa sakit na sinabi ni Lita kay Romy na, tiwala? Paano ako magtitiwala kung ang lahat ng kilos mo ay nagsasabing may mali? 20 taon tayong nagsama, hirap at ginhawa, at ito ang iisuksukli mo? Sa gitna ng kailangan pagtatalo, may mas malakas na katok sa pinto. Pagbukas ni Lita, nakatayo ang isang babaeng maganda, maayos manamit at may matapang na tingin. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Carla. Walang pag-alilangan, humakbang siya papasok at tumingin ng diretsyo kay Lita. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Ako ang babaeng hinahanap mo. Mahal ako ni Romy. At mas masaya siya sa piling ko kaysa sa iyo. Ikaw? Ang mang-aagaw? Wala ka bang konsensya? May pamilya siya. May 20 taon kaming pinagsamahan na hindi mo kayang pantayan.
Sa pag-ibig, walang batas. Kung puso niya ay sa akin na, wala kang magagawa. Parang gumuho ang mundo ni Lita. Ang sakit na naramdaman niya parang kutsilyo yung tumatarak sa kanyang dibdib. Lalong umiinit ang palitan ng salita. Sinasabi ni Carl na siya ang tunay na nagpapasaya kay Rumi, habang ipinapaalala naman ni Lita ang lahat ng sakripisyo nila bilang mag-asawa. Paano mo nagawang tumayo rito at sabihin karapatan mo siya? Ang tahanang ito ay binuo namin sa pawis at dugo. Ang matagal na samahan ay hindi laging nangunguhulugan habang buhay. Kung pagod na siya sa inyo, bakit mo papipilitin? Carla, umalis ka muna. Hindi ito ang tamang oras. Tumagal ang sigawan at sa bawat salitang binibitawan ni Carla, lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Lita. Bago tuluyang umalis, lumingon pa si Carla at nagsalita ng mahina, ngunit sadyang narinig. Isipin mo na lang, kung mahal ka pa talaga niya, hindi siya hahanap ng iba. Naiwan si Lita na nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Si Rumi naman ay tahimik lang sa sulok. Walang maibigay na aliyos sa oras na ito. Pumasok sa isip ni Lita ang mga kwento ng mga matatanda. May paraan daw upang mapalayo ang sinumang sumisira sa tahanan, kabilang ang pagkukulam. Kung siya ang nagsimula ng gulo, siya rin ang dapat makaramdam ng hirap. Habang patuloy na umiyak, nabuo na ang desisyon ni Lita. Kung hindi aalis si Carla ng kusa, hahanap siya ng paraan upang mapalayo ito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang gawin ito ni Aling Celia, ang matandang nakatira sa kabilang dulo ng baryo na kilalang may kaalaman sa mga lumang kaugalian. Kung wala na akong itong ibang ipagpipilian, gagawin ko ang lahat para mabalik ang dati naming buhay. Sa isip niya, ito na ang tanging lunas na kanyang pagdurusa. Inihanda ni Lita ang kanyang sarili, kinuha niya ang kanyang panyo at ilang barya, at nagpaalam ng maikli kay Rumi na nakaupo pa rin sa sulok. Naglakad siya palabas ng baryo patungo sa bahay ni Aling Celia. Ang daan ay mabatong at mahaba, ngunit hindi niya iniisip ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang makahanap ng tulong. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang sinasabi, siya ang mga agaw, kaya siya ang dapat parusahan. Pagdating sa bahay ni Aling Celia, nakita niya ang matandang nagbubukod ng mga halaman, gamot, sa ilalim ng puno ng mangga. Ang paligid ay payapa at puno ng amoy ng mga tuyong dahon. Nang marinig ng yapak, tumingala si Aling Celia at nakita ang luhaan at pagod na mukha ni Lita. Halika, umupo ka rito. Ang inyong mga mata ay nagsasalita ng matinding sakit at galit. Sabihin mo sa akin ang inyong dinadala. Umupo si Lita, handang ubuhos ang lahat ng kanyang hinanakit, ang kanyang hiling. Inabot ni Aling Celia ang isang tasa na maligamgam na tubig na may halong dahon ng sampalok. Habang hawak ito, nagsimulang ikiniwento ni Lita ang lahat. Ang pagbago ni Rumi, ang pagdating ni Carla, at ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, dahan-dahan niyang binanggit ang kanyang hiling. Gusto ko po sanang ipakulang si Carla. Gusto ko siyang mapalayo, mapahamak o mawala sa aming buhay upang bumalik ang asawa ko sa akin. Sabi po ng iba, may kakayahan kayong gawin iyon. Tumingin ng matiim si Aling Celia, hindi may paghusga, kundi may malalim na pagkaunawa. Nagsimula ang mahaba at tapat na paliwanag ng matanda. Totoo na may mga paniniwalang ganyan ang ating mga ninuno.
Ngunit may isang katotohanang madalas makalimutan. Ang anumang gawang may layong manakit ay may bigat na bumabalik din sa gumawa nito. Hindi ito nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Bumalik po? Paano? Siya po ang may kasalanan. Dahil ang estesya ay paganti at magkaiba. Kung ang inyong puso ay puno ng galit habang gumagawa ng paraan, kahit tama ang inyong hinaing, magiging marumi rin ang inyong kilos. Ang takot ay hindi pag-ibig. Kung babalik si Romy dahil sa takot, hindi iyon tunay na pagbabalik. Nanatiling tahimik si Lita, hindi pa lubos na naniniwala. Ikinuwento ni Aling Sinya ang karanasan ng ibang babae na sumubok ng ganitong paraan noon. May isang babae ring dumating sa akin na may parehong hiling. Nawala ang kanyang karibal, ngunit ang asawa niya ay lalong lumayo. Natakot at nadismaya siya, nalaman niyang ginawa niya. Ang kanilang tahanan ay naging malamig, puno ng pangamba at wala nang matirang pagmamahal. Sa huli, siya rin ang nagdusa ng mag-isa. Nakikinig si Lita at unti-unting tumagos ang kanya kwento sa kanyang isipan. Paano? Pero paano kung wala na akong ibang pagpipilian? May pagpipilian ka pa. Ang harapin ang katotohanan. Huwag hayaang diktahan ka ng galit ang inyong mga hakbang. Ipinakita ni Aling Silya ang mga halamang hawak niya. Ang mga kaalaman nito ay binigay upang magpapagaling, hindi manakit. Ang tunay na lakas ay wala sa pananakit ng iba, kundi ang kakayahang pigilin ang sarili. Kahit puno ng sakit ang puso, kung gagawin mo ang iyong lakas para manakit, magiging katulad ka rin ng taong kinalimuhian mo. Mahirap po, Aling Silya. Napakahirap magpigil. Kaya huwag kang magdesisyon habang nasa tuktok ng galit. Bigyan mo ng panahon ng isip at puso mo. Habang nakaupo, unti-unting humupa ang matinding puot sa puso ni Lita. Napagtanto niyang ang bigat ng galit ay mas mabigat pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, kung gagawin ko ito, matatahimik ba talaga ang konsensya ko? Kung hindi po ang kulam ang solusyon, ano po ang dapat kong gawin? Harapin mo ang katotohanan, alamin kung ano ang tunay na nararamdaman ng inyong asawa at ang babaeng iyon. Madalas ang mga bagay na akala natin ay malinaw ay may nakatagong bahagi pa. Itinuloy ng matanda ang kanyang paliwanag tungkol sa ugnayan ng tao. Ang tahanan ay parang palayok. Kapag nabasag, maaari pa itong buuin. Ngunit ang kagamitan ka ng dahas upang sirain ang iba, baka tuluyang madurog ang palayok na iyon. Ang pagmamahal ay hindi napipilitan. Kung ito ay para sa iyo, babalik ito ng kusa. Kaya kahit anong gawin ko, kung wala na ang tiwala, mahirap nang mabalik. Hindi ibig sabihin ay wala na, ngunit hindi ito makukuha sa maling paraan. Lalong luminaw ang isip ni Lita. Nanatili si Lita sa bahay ni Aling Silya upang kumalma. Inalik siya ng simpleng pagkain at habang kumakain, naalala niya ang mga masasayang alaala nila Romy, ang mga panahon nagtutulungan sila sa harap. Ang tahanan ay parang palayok. Kapag nabasag, maaari pa itong buuin, ngunit kung gagamitin ka ng dahas upang sirain ang iba, baka tuluyang madurog ang palayok na iyon. Ang pagmamahal ay hindi napipilitan. Kung ito ay para sa iyo, babalik ito ng kusa.
Kahit ako anong gawin ko, kung wala na ang tiwala, mahirap nang maibalik. Hindi ibig sabihin ay wala na, ngunit hindi ito makukuha sa maling paraan. Lalong luminaw ang isip ni Lita. Nanatili si Lita sa bahay ni Aling Silya upang kumalma. Inalok siya ng simpleng pagkain at habang kumakain, naalala niya ang kanyang masayang alaala nila ni Romy. Ang mga panahong nagtutulungan sila sa hirap. Kung gagamit siya ng masamang paraan, sisirain din niya ang mga magagandang alaala na iyon. Baka mas lalo lang akong magdusa kung gagawin ko ang balak ko. Bago umalis, muling hinarap ni Lita ang matanda. May pagbabago sa kanyang mukha, hindi na puno ng galit kundi may pagdududa sa pag-unawa. Maraming salamat po. Kung hindi ninyo ipinaliwanag, baka gumawa na ako ng desisyon na pagsisihan ko habang buhay. Hindi ko muna ituloy ang bala kong ipakulam si Carla. Iyan ang tamang hakbang, ngunit tandaan, ang pagsubok ay hindi pa tapos. Sa pag-uuwi mo, manatiling matatag. Nagpaalam na si Lita, handang harapin ang anumang makikita sa bahay. Habang naglalakad pa uwi, iba na ang kanyang pakiramdam. Sa halip na mabigat dahil sa galit, mabigat ito dahil sa malalim na pag-iisip. Tiningnan niya ang ilog na tahimik na dumadaloy at naisip niya na ang buhay ay ganun din. May magulong agos, ngunit babalik din sa kapayapaan sa tamang panahon. Lumapit na siya sa baryo at nakita ang kanilang bahay na di kalayuan. Pagdating sa tapat ng bahay, narinig niya ang boses ni Romy at Carla na nagtatalo sa loob. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit naalala niya agad ang babala ni Aling Silya. Kumuha siya ng malalim na hininga, dahan-dahan lumapit at nanatili muna sa anino ng pinto upang pakinggan ang kanilang usapan. Malinaw na narinig ni Lita ang inis sa boses ni Carla. Ilang buwan na tayong magkasama. Bakit hanggang ngayon ay wala ka pang ginagawa? Nangako ka sa akin na iwan mo siya. Hindi ganun kadali, Carla. May 20 taon kaming pinagsamahan. Hindi ko basta-basta inaiwan ang lahat. Kaya pala, ginagamit mo lang ako upang makalimutan sa iyong problema. Nang marinig ito, humina ang galit ni Lita at napalitan ng pagkalito. Akala niya ay lubos na masaya ang dalawa, ngunit narinig niya sa may pag-alinlangan din ang kanyang asawa. Itinuloy ni Carla ang kanyang pagsasalita na puno ng pananakit. Akala ko ikaw ang magiging sagot sa aking pangarap. Mag-isa lang ako sa buhay, kaya nang lumapit ka, akala ko ay tama ang ginawa ko, ngunit ngayon, nararamdaman kong wala akong matibay na puwang sa puso mo. Totoo na may pagtingin ako sa iyo. Ngunit, ito ay panandalian lamang. Ang pagod ko sa buhay ay nagtulak sa akin na maghanap ng ibang aliw. Ngunit hindi ibig sabihin ay kaya ko nang burahin ang nakaraan namin ni Lita. Lalong luminaw ang sitwasyon. Hindi ito tunay na pag-ibig kundi pagtakas lamang ni Romy sa hirap ng buhay. Nagsimulang umiyak si Carla at ang kanyang dating tapang ay napalitan ng kahinaan. At ako naman, anong mangyayari sa akin? Binigay ko ang lahat, ngunit sa huli, ako rin ang napahamak. Mali ang aming pinagsamahan, Carla. Walang pundasyon ang relasyon binuo sa kasinungalingan. Naramdaman ni Lita ang kanyang awa na pagtanto niyang si Carla ay naging biktima rin ng maling pangako. Kung pinagpatuloy niya ang pagkulam, baka pinarusahan niya ang isang taong naluko rin. Inamin na ni Carla ang kanyang sariling pagkakamali.
Sa tuwing gabi, hindi ko makatulog ng maayos. Iniisip ko ang asawa mo, ang babaeng inagawan ko ng karapatan. Nagsisimula nang kumagat ang aking konsensya. Alam kong hindi ako magiging masaya habang may nasasaktan akong kapwa. Kaya tama ka. Walang magandang kinabukasan ang ganitong uri ng samahan. Sa labas ng pinto, napahinga ng malalim si Lita. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumabas ng kusa, hindi dahil sa anumang mahika. Napagdesisyonan ni Nani Lita na huwag nang magtago. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Parehong natigilan sina Romy at Carla. Si Romy ay namutla habang si Carla ay agad na yumuko sa kahihiyan. Huwag kayong magulat, narinig ko ang lahat ng inyong usapan. Mabuti na rin at nalaman ko ang katotohanan sa halip na manatili sa galit. Tumingin siya sa kanila ng matalim at natingin. Hinarap ni Carla si Lita ng may pagpapakumbaba. Wala na akong ibang masasabi kundi ang aminin ang aking pagkakamali. Pumasok ako sa buhay ninyo at sinubukan kong agawin ang asawa mo. Akala ko tama ang ginawa ko, ngunit ngayon alam kong mali ito. Maraming beses kong naisipan na saktan ka. Ngunit nang marinig ko ang inyong usapan, naintindihan ko na hindi lang ikaw ang may kasalanan at hindi lang ikaw ang nagdurusa. Nakita ni Lita ang matinding pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa. Lumuhod si Romy sa harap ni Lita, puno ng luha. Ako ang ugat ng lahat ng gulo. Ako ang lumigaw ng landas. Ako ang nangako na hindi ko kayang tuparin. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Ngunit ito ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Romy, kung babalik ka sa akin dahil sa takot o dahil sa anumang pilit na paraan, hindi ko yan tatanggapin. Ang pagmamahal ay dapat kusang bumalik, hindi pinipili. Nanatiling tahimik si Lita, binigyan ng pagkakataon ang lahat ng mag-isip. Napasya na rin si Carla. Ang kaligayahan nakukuha sa pananakit ng iba ay walang halaga. Mas mabuti nang umalis ako habang maaga pa kaysa maging sanhi pa ng higit ng gulo. Aalis na ako rito at magsisimula ng bagong buhay na malayong lugar. Tumingin siya kina Lita at Romy at ang kanyang desisyon ay tiyak na kinumpirma ni Lita ang kanyang saloobin. Ang desisyon mong umalis ay nasa iyo. Tandaan mo lang, sa susunod na maghahanap ka ng pag-ibig, hanapin mo ang uri na hindi ka kailangan agawin sa iba. Ang tunay na pagmamahal ay dumarating ng kusa at walang nasasaktan. Hindi ko na ito makakalimutan. Nagpasalamat si Lita sa kanyang sarili na hindi niya isinigawa ang balat na pagkulam. Tumayo si Carla, pinunasan ang luha at humakbang papunta sa pinto. Bago tuluyang lumabas, lumingin siya at yumuko bilang tanda na paumanhin. Pagkatapos ay lumakad siyang palayo ng walang lingon. Naiwan sina Lita, Romy at magkaharap. Ang problema ay naroon pa rin, ngunit ang kalituhan ay napalitan ng malinaw. Naging tahimik ang buong bahay sa loob ng mahabang oras. Walang nagsalita, ngunit ang katahimikan ito ay hindi na puno ng puot, kundi puno ng pag-iisip, pagsisisi. Si Romy ay nanatiling nakayuko habang si Lita ay nakaupo sa kanyang pwesto. Pinag-isipan ang lahat ng nangyari sa loob ng nakalipas na 30 oras. Kung ginawa ko ang balak ko, bakit naniniwala si Carla ngunit manatili ang sama sa loob ng puso namin? Mabuti na lang at nakinig ako sa payo.
Sa wakas ay nagsalita si Romy ng mahina. Lita, wala akong karapatang hilingin na patawarin mo ako agad. Alam kong nasira ko ang tiwalang binuo natin sa loob ng 20 taon, ngunit nais kong malaman mo ang pagkakamaling ito ay magsisilbing paalala sa akin habang buhay. Hindi ko na uulitin ang paghanap ng aliw sa maling paraan. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap itong buuin ng insakto sa dati. May mga bitak na mananatili kahit anong pilit nating ayusin. Ipinaliwanag ni Romy ang kanyang tunay na naramdaman. Hindi ko ibig sabihin na mas mahal siya kaysa sa iyo. Sa panahong iyon, pagod lang ako. Pagod sa hirap. Pagod sa kakulangan at hinahanap ko ang madaling paraan upang makalimot. Ngunit sa huli, napagtanto ko na ang tunay na tahanan ay hindi manasukat sa kasiyahan ng sandaling panahon, kundi sa pagtutulungan sa gitna ng pagsubok. Nakinig si Lita at unti-unting humuhupa ang naturang galit sa kanyang puso. Tinanong ni Lita ang kanyang sarili kung ano ang susunod na hakbang kung itataboy niya si Romy. Tapos na ang lahat, ngunit kung bibigyan niya ng pagkakataon, may pag-asa pa bang bumalik ang dating samahan? Naalala niya muli ang payo ni Aling Silya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nakakasala lang, kundi para rin sa sarili upang magkaroon ng kapayapaan. Hindi ko masasabing napatawad kita ng lubos. Ang sakit ay nararamdaman ko pa. Ngunit handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Ang katotohanan na hindi ang takot. Sa mga sumusunod na oras, nagsimula silang mag-usap ng tapat. Walang sigawan, walang panunumbat, kundi paglalaban ng tunay na naramdaman. Ipinapahayag ni Lita ang kanyang mga pangamba habang ipinangako naman ni Romy ang kanyang pagsisikap sa balik ang tiwala. Gagawin ko ang lahat mula ngayon. Wala nang itatago. Walang ibang inuuna. At ibabalik ko ang pagmamahal na dapat ay para sa inyo lamang. Sa labas ng bahay, unti-unting gumagabi ang liwanag ng araw ay napalitan ng liwanag ng buwan. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman nilang pareho na may pagbabagong nangyari, hindi lang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin ang kanilang sariling pananaw. Naisipan ni Lita kung pinili ko ang madali, ngunit masamang paraan, hindi ko maranasan ang ganitong linaw ng isip. Kinabukasan, bumalik si Lita kay Aling Silya upang magbalita. Maraming salamat po, Aling Silya. Hindi ko ginawa ang balak ko. At ang katotohanan ay lumabas ng kusa. Umalis na si Carla at naintindihan na namin ang tunay na ugat ng problema. Magandang balita iyan. Tandaan mo, ang kapayapaan na kuha sa katotohanan ay walang kapalit na bigat sa konsensya. Nagpaalam si Lita na may magaan na pagpakiramdam. Sa mga sumusunod na oras, nagsimula ang mahirap ngunit tapat na pagbabago. Si Romy ay bumalik sa kanyang dating gawain. Maagang gumising, tapat sa trabaho at laging nasa tabi ni Lita. Wala nang lihim, walang itinatagong telepono at walang ibang pinaglalaanan ng oras. Mabagal ang paghihilom ng sugat, ngunit unti-unti itong gumagaling.